Okay, magandang hapon po. Welcome po tayo sa ating Bible class. Manalangin po muna tayo sa ating pagsisimula. Aming Ama, kami po ay papasalamat sa iyo sa aming pong pagkakataon na magsama-sama muli bilang isang church para sama-samang suriin ang paksa na aming pong tinatalakay sa series na ito, ang kahalagahan ng preaching sa buhay ng iglesia at ang buhay ng bawat miyembro nito. Hiniling po namin na samahan niyo po kami at turuan niyo po kami ng inyong mga katotohanan. Alisin niyo po ang mga maaaring maging distraction sa aming pakikinig. At tulungan niyo po kami na ma-observe namin ang lahat ng katotohanan na kailangan namin at benepisyo para sa amin upang kami ay lumalim sa aming pagkakilala sa Panginoon. Maging aming pananampalataya ay lalong tumibay. Hiniling po namin ang aming mga kapatiran na actually, we are expecting to join us. Ay sana po makarating sila so that we can have this time together na makinig sa inyong pong pagtuturo ng inyong mga mahalaga na mga katotohanan mula sa inyong banalakad. Gusto po namin na mabigyan kayo ng karangalan sa aming pong pag-aaral at ito po ay sa pamamagitan ng aming pakikinabang sa aming pong mapapakinggan. Tulungan niyo po ang inyong tagapagturo sa inyong mga tao ngayong hapon na ito, bigyan ng kalakasan, katalinuhan, at ang sasabihin lamang ay ang pawang na nakasulat sa Biblia at hindi ang opinion ng sarili o ng maraming tao, kundi ang inyong sariling gustong ipahayag sa amin na nakasulat sa mga talatang aming pong pagbubulay-bulayan. Ito po aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaya kung lahat ay tumayo, umawit tayo ng isang hymn, Jesus shall take the highest honor. For
Son of the living God. Okay, maaari na po tayo makaupo at tutuloy po natin yung ating series. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, paano nga ba natin malalaman na expositional ang preaching? Diba? Tayo po'y familiar na sa pakikinig sa preaching. Meron tayong napapakinggan sa social media, meron tayong napapakinggan sa YouTube, meron napapakinggan tayong live, yung iba sa radio before. Pero dapat bilang mga tagapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ay maging discerning tayo. Alam natin dapat kung ito pang pangangaral na ito ay tapat sa Biblia at ang sinasabi nga ba ng nangangaral ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. So sasagutin natin itong tanong na ito, paano malalaman na expositional or expository ang preaching? Review lang po ito. No? Ang expository preaching or expositional preaching ay ang pangangaral ng kung ano ang sinasabi ng passage at ang paglalapat nito sa buhay ng mga nakikinig. So yun po yung expositional or expository preaching. Yung sinasabi ng Biblia, yun ang sinasabi ng nangangaral. Hindi po yung opinion ng nangangaral ay sinusuportahan ng Biblia. Hindi po expository yung ganon. Ang expository preaching, kaya po siya sinabing expository, ini-expose yung ibig sabihin ng passage. Halimbawa, nagbigay siya ng isang passage, yun ang basis ng kanyang sermon, doon lang iikot kung ano yung kanyang sermon. At doon mismo sa passage na yun, magmumula kung ano yung laman ng kanyang sermon. Kaya kung mapapansin po sa ating mga preaching, kung ano yung nandun sa text na binasa pinag-aralan, yun yung mga points natin, mga sub-points natin. Kasi yun ang ibig sabihin ng expository preaching. Kumbaga ay binubungkal mo yung kahulugan ng talata o mga talata at yun ay ang ginagamit mo ngayon para hamunin, turuan, ituwid o kaya naman ay palakasin ang mga mananampalataya na nakikinig sa iyo. Yun ibig sabihin ng paglalapat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos sa mga nakikinig. Marami kasing uri ng preaching. Kung hindi kayo familiar, maaaring isipin niyo, isa lang ang, pare-pareho lang ang preaching. Kasi may mga passages na kinukote. Ibig sabihin, pare-parehas lang yan. Pero ang totoo po, hindi pare-parehas. Meron po tinatawag na topical preaching. Kung sinabing topical preaching, ang nagbibigay ng direksyon sa pangangaral ay yung topic na kanyang inisip o pinaghandaan. Pagkatapos, may mga major points, sub-points siya, sinusuportahan niya lang ito ng mga talata. So wala siyang isang talata o mga talata, pagkatapos doon niya kinukuha yung kanyang mga punto. Ito, may mga punto siya, kaya lang, sinusuportahan niya lang ng Biblia, tawag po doon topical preaching. So mahalaga doon kung ano yung naisip niyang paksa. Yun ang tatalakayin niya. At para mabigyan niya ng bigat yung kanyang sermon, sasamahan niya ng mga talata. Meron din po tinatawag na narrative. Yung narrative preaching naman, yung parang ang kanyang approach ay nagkukwento lang siya. Nagkukwento lang siya sa mga nakikinig. Pero meron din mga biblical truths yan. May passage din siyang binabasihan ng kanyang mga sinasabi. Pero ang kanyang approach ay kwento, parang nagkukwento lang siya sa mga nakikinig. Isa naman ay dialogue. Ito yung medyo may pagka-radical, may pagka-moderno. Sabi nga nila, postmodern type of preaching daw ito, hindi lang nakikinig yung mga tao, kundi sila ay involved sa mismong preaching experience. Diba sanay tayo na ang preacher ang nagsasalita at ang mga miyembro ay nakikinabang sa pamamagitan ng pakikinig. Sa dialogue ay pwede sila magsalita, pwede sila mag-question, pwede sila mag-clarify, pwede sila mag-object. Kaya ako naniniwala na itong dialogue ay hindi proper type of preaching. Kasi ang preaching ay hinango natin mula sa mga examples mismo ng mga preacher sa Bible, lalo na ating Panginoong Jesucristo. Subalit, pag pinag-usapan natin expository, ito yung pinaniniwalaan nating pangkaraniwan na
dapat ay napapakinggan na uri ng sermon ng mga iglesia sa ating kapanahunan. Dahil ito, hinamot talaga sa mga talata ng Biblia kung ano yung sinasabi ng nangaral. Yan ang pinaka-proper at pinaka-beneficial na uri ng preaching para sa ating mga iglesia. So that's why dito sa ating church ay sinasanay natin ang ating mga miyembro to listen very carefully sa isang expository preaching every Lord's Day. Ang main idea po natin sa ating discussion this afternoon, ang kahalagahan ng Biblia ang dapat humubog sa preaching para sa iglesia. Ang ibig sabihin ng Biblia, ang dapat ibig sabihin ng preaching. Tandaan natin yung halimbawa ng mga taga-Berea. Bagamat sila nakinig ng mahusay sa sinasabi ni Apostol Pablo at naniniwala sila na ang sinasabi ni Apostol Pablo ay walang mali, pero tinitiyak nila na ang lahat ng sinasabi ni Apostol Pablo ay ayon sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang ginawa nila ay sinusuri nila ang sinabi ni Apostol Pablo sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ganon ang dapat na attitude. At ang isang preaching na expository, hindi siya tatawagin expository kung hindi siya hinango sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, so kung meron gumagamit ng mga talata, pagkatapos ay iniwanan na yung talata, kung ano-ano lang ang preacher na sabihin sa mga tao, opinion niya, balita, ekonomiya, politika, iba-iba pa, hindi po preaching yun. Ang preaching po dapat, ang basihan ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Wala na pong iba. Yun lamang po. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang sinasabi sa preaching. And by the way, that is the calling of preachers. Pastor man ito o lay preacher, yun ang aming calling to simply proclaim the Word of God. Kung hindi namin ginagawa na ipangaral kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kami unang lumalabag sa pagkatawag sa amin ng Diyos. And definitely, there will be no blessing from God sa ganung klase ng approach sa preaching. So meron po tayong tatlong passages sa ating discussion this afternoon. Meron po sa New Testament at meron din sa Old Testament. So hindi natin masyadong papansinin ng bawat detalye nito. I-highlight ko lang yung importante na may kinalaman sa ating topic. So pakibasa po yung isa, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Na-discuss na natin ito last Bible class, pero this afternoon titingnan natin siya mula sa ibang aspeto, sa ibang side ng kanyang mga truth na tinuturo sa atin. At pakibasa yung ikalawang Timoteo 3, 16 and 17. Okay, tingnan nyo lang po muna kung nasaan. And then, Nehemiah 8, 1 to 3, and then tatalon dun sa 7 hanggang 8. Okay, hindi pa basahin yung 4, 5, 6. Tatalonin yun. 1 to 3, and then tatalon sa 7 and 8. Tingnan natin si Moises na basahin yung Nehemiah passage. And then si Paul yung Isaiah 55, 10 to 11. Okay, pakibasa muna yung 2 Timothy, Ate Lynn. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos at makapakinabangan sa pagtuturo sa pagsaway pagtutuloy at pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapan ng Diyos sa lahat ng mga gawain ng Diyos. Okay. Nehemiah chapter 8, 1 to 3, and then tatalog sa 7 to 8. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng bituang tubig. Kanila sinabi kay Ezra, na eskriba na dalit ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pangunawa ang unang araw na ikapitong buwan. Siya'y pumasa mula raw sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa kapigilan sa aklat ng kautusan. Verse 7, ngayon din sina Hezwa, Bani, Sherebias, Inami, ako sa Betay, Hodias, Maasyas,
Kelila, Sasarias, Josabet, Anan, Pelaya, mga Levita ay tumutulong sa mga bayan upang maulabanan ng Diyos sa matalang taong bayan na nanatili sa kanilang kinatatayuan. Yan sila'y pumasa mula sa aklat sa kutusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang pinigay ang diwa, kaya ang gawa ng mga tao ang binabasa. Okay, salamat. And then Isaiah 55, 10 to 11. Sapagkat kung paano ng ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, hindi binidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binti sa maghahasik at pagkain sa kumakain. Maging kayo ng aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Hindi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Yan, maraming salamat. So ito po yung mga passage na paghahanguan natin ng mga truth, no, na ating i-connect sa ating topic. Paano nga ba na natin malalaman na expository ang isang preaching? So unahin na natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang tanong ay, anong bahagi ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Binasa ni Ate Lynn, anong bahagi ng Biblia o anong bahagi ng kasulatan ang kinasihan ng Diyos? Ate Lynn, ikaw bumasa. Anong bahagi ng kasulatan o ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ako, hindi na makita ni Ate Lynn. Ano sabi dun sa 2 Timothy? Ang lahat. Yan lang po ang sagot. Ang lahat ng bahagi ng kasulatan o ng Biblia ay kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin po niyan, from the Old Testament up to the New Testament, from Genesis to Revelation, ay kinasihan ng Diyos. Pinaliwanag ko na ibig sabihin ng kinasihan. Pag sinabing kinasihan, ito ay nagbuhat sa Diyos. Nilikha ng Diyos. Galing sa Diyos. Ang lahat ng nakasulat sa ating banal na aklat. Okay? And then second question actually related dito sa first. Doon pa rin sa 2 Timothy 3:16. Anong bahagi ng Biblia ang pakinabang para sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran? Lahat. Ngayon, anong implikasyon nito mga tanong na ito, ng talata na ito? Wala pong bahagi sa Biblia ang hindi pakinabang para sa atin. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, ang pagpapahalaga natin sa Biblia, dapat pinapahalaga natin ang lahat ng nakasulat dito. Basta hindi nakasulat sa Biblia, wala tayong pagpapahalagang ibibigay doon na kapantay ng Biblia. Kasi may mga historical books, yung tinatawag na apocryphal writings, hindi po natin sinama sa Biblia, pero sa Roman Catholic version, sinama nila. Dahil naniniwalang yan ay kinasihan din ng Diyos. But we are not agreeing with that. Bakit? Kasi maraming nakasulat sa mga apocrypha o yung mga huwad na sulat, hindi umaayon sa mas maraming bahagi ng Biblia. And besides, very suspicious kung saan ang galing yung mga dokumento na ito, sinong sumulat. Pero ang tanong, may pakinabang ba tayo makukuha sa mga apocryphal na writings? Meron. Kasi marami po dun sa mga writings na ito, historical. Halimbawa, yung Maccabees. Pag binasa niyo yung sulat ng mga tungkol sa mga Maccabees, makikita niyo yung history nung pagitan ng Malakias at Mateo. Kasi sa pagitan ng Malakias at Mateo, walang propeta na pinadala ang Diyos. So walang nangangaral ng salita ng Diyos, walang mensahe mula sa Diyos. Pero marami pong naganap dun sa halos 300 years na yon, sa pagitan na yon, na may kinalaman sa Israel, sa templo, at sa mga kababayan ng Israel. Kapag binasa yun, napakaganda ng history na mga Maccabees. No? Dito talagang nauso yung tinatawag na guerrilla tactics. No?
ng mga Israelita para ipagtanggol ang kanilang sarili at para mabawi nila ang templo. No, kasi hindi kinalang at ang magandang term dito. Dinisrespect talaga nila yung temple, no, yung mga Romans at mga Greeks noong panahon na yun. Actually, mga Greeks. Romans kasi noong panahon na ng Matthew. At lumaban ang mga Israelita sa pamumuno ng mga magkakapatid na Makabeyo. Ito yung makikita yun, historical yun. Pero hindi yung sinama sa canonical books of the Bible kung tawagin o yung mga aklat na kinasihan para maging bahagi ng Biblia. Kung gusto mo mag-aaral ng mga historical background, pwede mo silang basahin. Pero hindi mo sila pwedeng bigyan ng pagpapahalaga na kapantay ng buong aklat ng Biblia na ibinigay sa atin. So lahat ng bahagi ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation ay mapapakinabangan natin sa maraming pagkakataon, sa maraming bagay, at tutulong ang mga ito para yung mga mananampalataya, sabi sa verse 17, ay maging magulang o maging mature sa kanyang pananampalataya, maging ready siya, maging equipped siya sa kanyang pananampalataya. So hindi tayo pwedeng, sa pang-implication, hindi tayo pwedeng maging choosy pagdating sa bahagi ng Bible. Ito lang yung gusto kong basahin. Pagdating dito, ayokong basahin. Halimbawa, yung mga aklat sa Lumang Tipan na nakalagay, puro pangalan ng taong hindi naman natin kilala. I-skip mo ba yun? Kasi, hindi naman natin sila kilala. Bakit sila nasa Bible? Yung iba, hindi na pinapansin yun, ini-skip yun, yung mga pangalan na yun. Halimbawa, yung mga detalye sa paggawa ng templo, yung mga sukat, yung mga kortina, kulay, kung anong klase ng element ang gagamitin, ginto ba o mamahalin ba ito, yung mga gano'n. Pag nabasa mo sa Exodus, iba nilalagpasan. Dapat ba yun? Hindi. Kasi lahat ng nakasulat sa Biblia, pakinabang. Kahit yung mga pangalan, oo, kahit yung mga pangalan na yun. Actually, pwede kang maggawa ng series ng sermon sa mga pangalan na yun. No? Try natin yung minsan pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kasi ang bawat bahagi ng Biblia, kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin ng kinasihan ng Diyos, galing sa Diyos, binigay sa atin, may pakinabang tayo sa mga bahagi ng Biblia. So, huwag kayong mag-skip ng part ng Bible kasi lang hindi kayo interesado. Dapat interesado tayo sa lahat ng bahagi ng Biblia dahil lahat ay kinasihan at lahat ay pakinabang para sa atin. Punta naman tayo sa Nehemiah. Nehemiah chapter 8 verse 7. Ang tanong natin, anong pag-uugali ang dapat taglay ng iglesia habang may preaching? Just a little background. Ito pong Nehemiah na passage na ito ay actually hindi po natin pwedeng sabihin na ito yung exact na ang tawag dito, exact na representation ng church. Kaya lang, pag pinag-aralan mo kasi yung history ng Israel, yung Israel, siya rin yung church. Yung bayan ng Israel, siya rin yung church ng panahon ng Old Testament. Yung church, siya rin yung bayan ng Israel. Doon nga kinuha yung idea ng state church, no? Noong panahon nila John Calvin, nila Martin Luther, di ba kung sino yung reyna, kung sino yung hari, at yung religion niya, yun din yung religion ng buong bayan. Kung siya'y Protestant yung religion nila. Pag hindi na Protestant yung king or yung queen, Catholic na ulit yung religion. Doon nila nakuha yun. Pero pagdating sa New Testament, hindi na po magkasama yung state o yung bayan at saka yung church. Magkahiwalay na yun. Okay. At nilinaw din yan sa atin sa Old Testament na ang totoong bayan ng Diyos, ang ganap na bayan ng Diyos ay ang bayan ng tinatawag na iglesia ng Diyos. We are the people of God. We are the nation of priests, ayon kay Peter. Pero dito, may makikita tayong lesson from this passage. Kung natatandaan yung binasa sa atin kanina, pinatawag ni Nehemiah si Ezra at ng buong bayan para basahin ang nakasulat sa kasulatan na binigay kay Moises. Pagdating dito sa verse 7, pansinin ninyo kung ano yung tinuturo sa ating attitude na dapat meron din tayo bilang isang church ngayon.
pagka mayroong pagbabasa at pangangaral ng salita ng Diyos. Particularly dito sa second part ng verse na ito. Binanggit ang mga pangalan, probably itong mga to ay mga eskriba, no? Or maaaring sila may katungkulan sa loob ng templo. Sila ay mga Levita na tumulong sa mga taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang mga taong bayan ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. So anong klase ng attitude ang meron dapat sa isang kapulungan? Ito'y kapulungan ng Israel. No, nakinig sila sa pagbabasa at pagpapaliwanag ng kautusan. So sa ating panahon, church, nakikinig tayo sa preaching, pangangaral ng salita ng Diyos. Ano dapat attitude meron tayo? Sa ngayon sa verse 7. Anong attitude ba nire-reflect niyan? Yung verse 7. Habang binabasa at pinapaliwanag ang kautusan, ang mga taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. So what kind of attitude is that? Sila yung nananatili. Sa kanila nga nakatayo eh. Ngayon ba may preaching na ng mga tao nakatayo? Wala na, hindi na pwede. Ano? Kasi mapapagod ang mga tao. Kaya nag-provide ang mga local churches ng mga upuan. Ano? Para upo na lang ang mga tao habang sila nakikinig sa pangangaral. Pero anong attitude yan? May? May pagtitiis. Pwede. Kasi sila nakatayo. So anong ibig sabihin ng pagtitiis na yon? Sila yung nagtitiis habang sila yung nakatayo dahil sila yung nakikinig sa pagpapaliwanag ng kautusan. No? So mayroong attitude ng commitment. No? May attitude ng submission o pagpapasakop sa salita ng Diyos. May attitude ng respect sa Word of God. Ano? High respect actually. Ano? So walang umalis sa buong bayan ng Israel hanggang hindi natatapos yung pagbabasa at pagpapaliwanag ng kautusan. Kung aaramin mo mabuti kung ano yung binasa dyan, most probably ito yung mga sinabi ni Moises sa Deuteronomy. Madami yun. Ilang chapters yun. At habang pinabasa yun at pinapaliwanag, ang mga tao ay nananatili sa kanilang pagkakatayo. So, dapat meron tayong ganong klaseng attitude sa ating pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meron tayong respect, meron tayong commitment, may focus tayo, willing tayo na maunawaan kung ano yung sinasabi ng kautusan, willing tayo magpasako, no? May pagpapakumbaba tayo. Bakit? Sapagkat ang kasulatan o ang Biblia ay salita ng Diyos. So, yung attitude ng isang church, pag mayroong nangangaral, is a reflection of their real heart, no? Yung totoong puso nila para sa Panginoon at sa Kanyang salita. So kung nakikita mo yung mga tao, wala silang interes, nagkukwentuhan o kaya lumalabas habang may nagtuturo ng salita ng Diyos sa nangangaral, pinapakita lang nito ang kondisyon ng kanilang puso. Panginoon, di ba? Walang respect, walang submission. Yung panahon na nagagather ng church is special because nandun yung presence ng Diyos. And then you will just exit, no? And then just marites outside. No? Imbis na maupo ka at makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. That reflects who you are. That reflects your relationship with the Lord. Kung meron nga bang relationship ka sa Panginoon. Kung ang presidente ba ng Pilipinas, alam mo nasa loob ng gusali na kung saan nagtitipon kayo, ilalabas ka ba? At hindi ka makikinig sa sasabihin niya? Makikipagagawa ka pa nga ng upuan para lamang mapakinggan mo at makita kung sino siya. Pag nag-gather ang church, Diyos mismo ang kasama natin. Isipin po natin mabuti yun. Itong mga Israelita na to, they were willing to stand up kahit gaano katagal yung pagbabasa at pagtuturo ng kautusan. Dahil alam din naman yun yung salita ng Diyos. Dapat ganoon din ang attitude natin when it comes to preaching. Whoever is preaching, ano man kahaba yung preaching na yan, doesn't matter. Ang importante, nakikinig ka ba? At ikaw ba ay nakakaunawa ng sinasabi ng pangangaral? Nehemiah 8 verse 8. Ano-ano ang mga katangian ng expositional preaching? Pakibasa nga ulit yung verse 8 at i-name. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat
sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Ganyan dapat ang expository preaching. Ganyan dapat ang expositional preaching. So may mga katangian siya. Number one, malinaw. Kaya dapat nakikita mo yung pakahulugan. Malinaw yung pagpapaliwanag ng kung ano yung binasa. Actually, dapat kahit mismo yung pagbabasa, malinaw. Diba? Ayoko yung sa devotion namin, pag nagbasa ng passage. Kasi ginagawa ko, inahati ko yung passage, diba, 2 chapter, hatiin ko yun sa 5. Babasahin namin yan, yung naka-assign. Gusto ko pag binasa, walang mali. Sobrang higpit naman. Kailangan walang mali. Bakit? Kasi ang paraan ng pagbabasa ngayon ng mga kabataan, hindi yung nakasulat yung binabasa, kung ano yung dapat nilang sabihin yung sinasabi nila. Halimbawa, yung salita'y subalit, ipapalitan nila ng iba yun. Ibang salita. Halimbawa, may tuldok. Walang tuldok sa kanila. Dire-diretso lang sila. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Siya na yung nakasulat at binigay sa ating walang mali. So kung ating itong babasahin, dapat wala rin mali. Lalo kung babasahin natin ito sa publiko. Naririnig na maraming tao. So dapat, pati doon, sa pagbabasa, malinaw. Lalo na pagdating sa pagpapaliwanag, dapat malinaw. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, dapat yun ang napapakinggan. Diba? Panahon natin ngayon, ay wala nang, hindi tayo halos gumagamit ng book form ng Bible na ganito. Puro nasa cellphone na. Pati yung nasa harap, cellphone na rin ang ginagamit, tablet. Ngayon ang tanong, paano malalaman na yung kanyang binabasa ay buhat nga sa salita ng Diyos? Ha? Dapat, i-confirm mo sa pamamagitan ng pagbabasa mo sa Biblia na meron ka. Doon mo mako-confirm kung yung binabasa na nasa harap ay salita na ng Diyos. Bakit? Nakikita mo rin kasi sa Bible mo kung ano yung binabasa niya. So, gano'n dapat, di ba? Gano'n dapat ang ating approach pagdating sa salita ng Diyos. Malinaw, may paggalang, no? May respeto tayo. And then, ibinibigay ang kahulugan, syempre. Yan ang isa sa mga layunin ng expository preaching o expositional preaching. Paliwanag ang kahulugan. Kahit nga yung mga salita, di ba? Mapapansin niyo, pinapaliwanag. Kasi ang bawat salita na nilagay ng Diyos sa kanyang Biblia, merong halaga. Hindi po yan basta-basta isinulat lang ng mga author, halimbawa si Paul, hindi niya lang sinulat yung mga words na yan dahil yun ang naisip niya. Lahat ng sinulat na salita dyan galing sa Diyos. Galing sa Diyos talaga. Kahit na involved ang mga human writers, sila ay moved by the Holy Spirit, according to Peter, para yung may susulat ay salita ng Diyos. Hindi yung kanilang sariling salita. Kaya bawat salita, meron kahulugan yan. Meron niyang connection at meron siyang contribution sa kabuuan ng passage na sinulat o yung pinag-aaralan. Kasama po yung mahalaga na yun sa pagpapaliwanag o pagbibigay ng kahulugan. And then lastly, naunawa ng ibig sabihin. Siyempre, kung malinaw at ipinapaliwanag ang kahulugan, yung huli at importante, dapat naunawaan ng mga tao. Kung ano yung sinasabi mo. Ano sabi doon sa passage natin? Dito sa Nehemiah chapter 8 verse 8. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Pag hindi po na-achieve yung tatlong levels na ito sa preaching, the preacher failed. Kung ano yung expectation sa pangalan ng salita ng Diyos. Kaya hindi mahalaga yung style, hindi mahalaga yung kung may humor ba, marami bang illustration, hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga, malinaw ba? Nakasulat ba sa Biblia? Ipiniliwanag ba kung ano yung nakasulat sa Biblia? At naunawaan mo ng mga tao. Yun ang importante. Yun ang dapat expectation natin every time we sit down at makikinig tayo sa preaching, yung tatlo na yan. So pag hindi po ninyo na-achieve yung tatlo na ito, pwede i-correct yung pastor. Pwede i-correct yung preacher. No? Tatlo lang ang expectation sa iyo. Malinaw, dapat ipinapaliwanag mo, at dapat nauunawaan ng mga nakikinig. Dapat ma-achieve yun ng isang preacher. So, yun ang expectation ng church.
Diba? Paano ka makikinabang kung hindi ma-achieve yung tatlo na yan sa preaching? Kung hindi mo makukuha sa preaching. By nag-preach, no? Imbis na maunawa, medyo naunawa mo pa ng umpisa yung talata kasi familiar ka, may pinaliwanag na gumulo na. Hindi mo na naiintindihan lalo na confused ka. Hindi mo preaching yung pinakinggan mo. Okay? Next. Isaiah na tayo. Isaiah 55 verse 10. Dito tayo sa Isaiah. Saan inihalin tulad ang salita ng Diyos sa talatang ito? Madali lang yan. Saan inihalin tulad ang salita ng Diyos? Sapagkat kung paanong ang ulan at niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, ibig sabihin hindi siya bumabalik sa langit, kundi dinidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita. So saan po hinilin tulad ang salita ng Diyos? Sa ulan at niebe, rain and snow. Okay? So alam naman natin yung rain, yun ay liquid na bumabagsak mula sa mga ulap. Ganun din naman ang niebe. Kaya lang pagkakaiba nila, ang niebe ay mas ang tawag sa science yan, mas condensed ba tawag yan, solidified. Kasi nakikita mo talaga yung yung bumabagsak, nasasalo mo talaga siya, yung niebe. So, dito po inihalin tulad ang salita ng Diyos. Ang gusto ko lang i-point out dito, which is connected to our second question on Isaiah 55 verse 10, anong ginagawa ng ulan at niebe sa lupa kapag ito'y bumagsak? Pansinin niyo yung direction, no? Yung ulan at saka yung niebe galing sa ulap, bumabagsak sa lupa. Ganoon din daw ang salita ng Diyos. Ito'y galing sa langit at bumababa sa lupa. Diba? So bago natin sagutin yan, ano yung implication doon? Kung ito'y galing sa langit at bumababa sa lupa, anong ibig sabihin yun? Ang salita ng Diyos ay hindi salita ng tao. Ang salita ng Diyos ay mayroong supernatural origin. Ito'y nagmumula sa Diyos. Nasaan ba ang presensya ng Diyos ngayon? Nasa kalangitan. Diba? Nandun ang kanyang presensya. At doon galing ang salita ng Diyos, bumababa sa atin. Hindi po galing sa preacher yung salita ng Diyos. Kahit sino mang preacher yan, sikat mang preacher yan, celebrity preacher yan, usong-uso na ngayon yan, kahit sa Reform. Parang lahat yata ng pastor ng Reform gustong maging John Piper o John MacArthur. Sikat na sikat. Diba? Hindi galing sa kanila yung Word of God eh. Ang Word of God is galing sa Diyos. Of course, di natin maririnig ang tinig ng Diyos na galing sa langit. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga tagapangaral. Anong sabi ni Pablo sa Roma? Paano mapapakinggan ang salita ng Diyos kung walang mga ngaral? Pero ang tagapangaral na yun, hindi siya ang pinagmumula ng salita ng Diyos. Ang Biblia ang pinagmumula ng salita ng Diyos. Galing sa Diyos ang Biblia. Ano ang ginagawa ng ulan at niebe sa lupa kapag ito'y bumagsak? Ang sabi niya sa talata natin, pag ito'y bumagsak mula sa langit, dinidilig ang lupa at pinasisibulan, pinatutubuan, nagbibigay ng binhi sa mga maghahasik at pagkain sa kumakain. Ano ibig sabihin ng talata niya? Kung ang salita ng Diyos ay galing sa langit at bumabagsak sa lupa, dinidiligan ng lupa, at pag diniligan ng lupa, nagbubunga ang mga pananim sa lupa at nagiging pagkain ng mga tao. Ano ibig sabihin yan sa atin ngayon? So pagka tayo nakikinig sa pangaral ng salita ng Diyos, ito'y galing sa Diyos, bumababa sa atin, para diligan ang ating mga pananampalataya. Para tayo ay magbunga. Para tayo ay magkaroon ng maraming bunga. So, ang ulan at niebe ay pakinabang sa lupa dahil ito ang isa sa mga major factors kaya lumalaki ang mga pananim. Kaya tumutubo ang mga pananim.
Diba minsan yan, nagtataka ka, bakit sa gitna ng kagubatan na hindi mo naman maaabot, may mga puno ng mangga, may puno ng saging, may mga puno na namunga ng prutas. Wala naman nagtanim. Alam natin sa science, di ba, yung mga ibon na kumakain ng mga prutas, kinakain nila pati buto. So syempre, pagka sila ay dumumi, pero lalaglag sa lupa yung mga buto na yun. Ngayon, ang tanong, paano nabutubo? Nauulanan. Nauulanan yung mga buto na yun, kaya sila tumutubo. Di ba? Ang galing ng Diyos. So, ibig sabihin lamang, pag ang salita ng Diyos ay pinangaral, ito yung magdidilig. No? Ano mo klase ng lupa yan? Tigang na lupa o matabang lupa? Magbubunga. Diba? Magbubunga ang salita ng Diyos. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay seryosong pinakikinggan sapagkat ito'y galing sa Diyos at para sa ating pakinabang. Ano ang attitude? Isaiah 55 verse 11. Ito, dalawa yung tanong. Ano ang hindi ginagawa ng Diyos sa kanyang salita o hindi gagawin ng Diyos? And then, ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang salita? Ano ba sabi sa verse 11? Pakibasa yung verse 11, ati kata. Walang boses. Video kaya. Kano lang, Rose Ann. Pagiging kayo ng aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin sa walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko, at magtatagumpay sa bagay kung saan ay sinugo. Di ba? Kita niyo. Pag ang salita ng Diyos ay sinugo niya, ito'y magdidilig. Pero sinabi dito, pag ang salita ng Diyos ay nagmula sa kanyang bibig, ano sabi niya na hindi niya gagawin? Hindi ito babalik sa kanya na walang bunga. At ano ang kanyang gagawin? Ano sabi sa verse 11? Kundi gaganapin ang kanyang mga salita kung ano yung layunin niya, kung bakit niya ito pinadala, at magtatagumpay ito sa lahat ng bagay kung bakit niya ito sinugo. Nakita niyo yung salita ng Diyos dito? Hindi po ito parang salitang naririnig niyo sa mga newscaster sa balita. O hindi ito yung mga salita na parang naririnig niyo sa mga radio station, sa mga radio anchors. Di ba? Wala na ngayon si Kulihiyala at si Christopher. No? Pero medyo nung high school ako talagang sikat na sikat yung dalawang yan. Nakakatawa naman talaga yung kanilang duo. Naririnig mo yung kanilang mga salita, pero hindi katulad yan ng salita ng Diyos. Maaaring natatawa ka, nare-relax ka, na-enjoy ka, o marami ka natututunan, may mga impormasyon din. Pero hindi siya katulad ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kapag ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang layunin nito, magbunga. Saan? Sa buhay ng mga tao. At meron siyang layunin kung bakit niya ito pinadadala. Pag tayo nakakakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, kasama po dyan ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Paraan ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. So, isa sa mga layunin niya, kaya pinapangaral ang salita ng Diyos para magligtas ng mga makasalanan. At isa sa mga layunin ng Diyos, kaya pinapangaral ang kanyang mga salita para ang mga mananampalataya tumibay sa kanilang pananampalataya. May layunin. Kaya po hindi nawawala ng saysay ang ating pakikinig sa preaching, kasi sabi dito, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para ito maging mabisa at para ito may pakinabang. Minsan yung preacher, ang pakiramdam namin, parang hindi ko masyadong naipaliwanag yung passage. But it doesn't matter. Why? Sapagkat ang Diyos ay kumikilos para ang kanyang mga ipinangaral na salita ay maging mabisa. Siya yung gumagamit ng mga salitang yan, mga katotohanan na yung mula sa kanyang salita para i-accomplish yung kanyang purposes. Hindi yung pastor. Kaya dapat ang pastor hindi nadidepress pagka walang naliligtas sa kanyang mga tagapakinig. Dapat ang pastor hindi nadidepress pagka mga mananampalataya parang tila hindi naman nagmamature. Ang trabaho ng preacher ay pangaral ng matapat kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos, sabi dito sa mga talatang ito, ang may responsibilidad na yung salita niya yung pinangaral ay hindi babalik sa kanya ng walang bunga.
So sa likod ng pangalan ng salita ng Diyos ay ang kanyang kapangyarihan, parang salita na yan, tumawag ng mga makasalanan, yung mga hinirang niya, at magpatibay ng kanyang iglesia. That's God's responsibility. Bakit? Sapagkat siya lang may power para yung salita niya maging effective, hindi yung pastor. Kaya kahit anong gawin ng pastor na pasimple yung sermon niya, no? Sinasabi na ito, galing ng preacher ito kasi ang daling intindihin. No? Nung sinasabi, sumobra naman ang dali, no? Nawala na yung laman. Puro sabaw na lang mahihigop mo mula sa Word of God. Pero sinabi sa atin sa Word of God, dapat pag nakikinig ka ng preaching, parang umuuya ka ng karne. Hindi ka umiinom ng gatas. Ibig sabihin, ang pangalan ng salita ng Diyos, hindi lang may effort yung preacher, dapat yung nakikinig may effort din. At ano yung effort niya? To digest the Word of God. To accept, to reflect on it, to meditate on it, to submit to the Word of God. Not to contradict it, labanan ito, kundi magpasakop sa salita ng Diyos. Because the preaching of the Word of God is the proclamation of the Word of God. At ang Diyos ang mag-accomplish ng kanyang mga purposes. Kaya minsan, mababalitaan na lang natin, no, yung mga miyembro, ganito yung naging effect sa kanila ng preaching. Para meron silang situation kung saan ang Diyos, through the Holy Spirit, ginamit yung mga words na napakinggan niya sa preaching para i-apply sa kanyang situation. Diyos ang gumagawa, hindi preacher. Ang trabaho lang ng preacher, ipaliwanag ko ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin nito, maunawaan ng mga nakikinig at mapakinabangan nila yung mga katotohanan binibigyan ng diin. Kuha niyo. So, ganyan po yung expository preaching. So, ito po yung may effort ng preacher, pinaghahandaan, of course, pinag-aaralan. Pero the rest, pagkatapos niya ipangaral ito, nasa Diyos na. Diyos ang bahalang magbigay ng visa, Diyos ang bahalang tumawag ng mga hinirang niya, Diyos ang bahalang mag-apply sa mga tao na nakikinig. At totoo, mas maraming effort ng Diyos sa preaching kaysa doon sa preacher. And then, last question, Isaiah 55, verse 10 to 11. Sa ngayon sa mga talatang ito, anong mga katangian ng salita ng Diyos? Bakit dapat itong ipangaral ng maayos? Ano pa mga katangian ng salita ng Diyos dito? Sa verse 10. Tinihan tulad sa ulan at niebe na bumabagsak sa langit upang diligan ang lupa at upang pasibulin ang mga tanim at magbigay ng bunga sa mga nagtatanim at kumakain. So ano pong katangian ng salita ng Diyos ang sinasabi sa verse 10? Ha? Ang salita ba ng Diyos ay trivial information na parang pakinggan mo ito kasi ngayon mo lang ito mapapakinggan. Ganun ba ang Word of God? Hindi eh. Hindi ito parang trivia knowledge. No? Ang salita ng Diyos, ang sinasabi dito, may effect sa buhay ng tao. Yan ang isa sa katangian niya. May effect siya sa buhay ng tao. Paano magkakaroon ng effect ng Word of God kung yung tao hindi nakikinig? Tatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon, anong ginagawa ni Satan? Para daw siyang ibon na pagka inihasik yung salita ng Diyos, tinutuka yung mga binhi. Ano ibig sabihin nun? Pag tinuka yung binhi, hindi na ito babaon sa lupa. Kahit umulan yan, hindi na siya tutubo. So, ginagawa po ni Satanas, pag kami pangaral ng salita ng Diyos, inaalis sa ating alaala kung ano yung ating napakinggan. Ngayon ang tanong, paano kung kahit sa alaala mo walang naiwan dahil hindi ka nakikinig? Hindi wala nang effort si Satan para tanggalin o tukain ng mga binhi. Diba, tulog ka, napangaral ng salita ng Diyos, meron ka bang tatanggap na salita ng Diyos sa iyong isip pag tulog ka? Wala. Baka tumutulo na yung laway mo dyan, tapos na yung sermon, wala kang napakinggan kahit isang punto.
Kaya importante din pag nakikinig tayo, nagte-take notes tayo. Hindi lang yung nakikita natin sa screen. Ako nga, talaga personally, hindi ako pabor sa nilalagay sa screen yung outline eh. Kasi ang aking personal orientation talaga, wala ka makikita dyan. Kung hindi makikinig ka lang kung ano yung preaching. Kung gusto mo maintindihan at maalaala lahat, susulat mo. Yun ang tamang approach sa preaching. Pero tayo nilalagay natin dyan, di pa natin sinusulat eh. Paano mo matatandaan? So dapat nanonotes ka pa rin. Alam niyo ba na scientifically, mas marami ka naaalala sa pinakikinggan mo pag nagsusulat ka. Mas marami ka naaalala. So kung mas marami ka naaalala pag nagsusulat ka, di wala ka maaalala pag wala ka sinusulat. Diba? So make it a habit. Pagka kayo po yung nakikinig sa preaching, kahit sino preacher, sulat niyo kung ano yung mga naiintindihan ninyong sinasabi niya. Diba, may major point niya, sulat mo kung ano sinasabi niya sa ilalim nun, para ipaliwanag yun, sulat mo kahit mga short sentences lang. Kasi nare-retain sa utak mo kung ano yung sinasabi ng preacher. Doon magkakaroon ng epekto ngayon kung ano yung sinasabi ng preacher sa iyo. Ha? Huwag tayo matutulog pag may nag-preach. Tulog tayo sa bahay. Okay. Ano pa? Sabi dun sa verse 11, bakit dapat itong ipangaral ang maayos? Ito naman sa expectation natin sa preacher. Bakit dapat pag-aralan ng preacher? Bakit dapat i-prepare ng maayos? Bakit kailangan mayroong body yung kanyang preaching? Bakit mayroong kailangan major point, second major point, sub-points para ipaliwanag kung ano ibig sabihin pa? Bakit kailangan gawin ng mga preacher yan? Sabi sa verse 11, sapagkat hindi gusto ng Diyos na ang kanyang mga salita ay isusugo, pero babalik naman ang bunga. Ibig sabihin, pag ipinangaral ng salita ng Diyos, dapat pinagandaan, naiintindihan, malinaw, pinapaliwanag mabuti, unawaan ng mga tao. Sapagkat doon lamang na ma-achieve ng Diyos ang purpose niya para magbunga sa buhay ng tao yung kanyang mga salita. Ulitin ko, may part ang preacher, pero mas maraming part ang Diyos sa preaching. Alam mo, minsan may mga nakikinig na hindi mo naman na-expect na pagiging Christian. Pero after several years na siya nakikinig sa pangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos mismo gumamit doon sa mga salitang napakinggan niya para makonvict siya sa kanyang kasalanan at makonvert siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Huwag natin babaliwalayin yun. Importante talaga maupo at makinig. At unawain kung ano yung pinapagalan ng mga preacher. Sapagkat mawawala lang sa isa yung pangaral ng salita ng Diyos kung dapat meron din tayong expectation. Kahit na hindi ka Christian, dapat expectant ka na itong pangaral ng salita ng Diyos, kaya ako pinakikinggan, sapagkat meron gagawin ng Diyos sa kanyang salita para sa akin. Diba? Dapat ganun ang ating attitude pag tayo pumupunta sa church. Ako'y makikinig, sapagkat alam ko na ang mga salitang naririnig ko, gagamitin ng Diyos para may pakinabang ako. Kasi sinabi niya, hindi ito babalik na walang bunga sa Kanya, kundi gaganapin ito ang lahat ng Kanyang layunin at magtatagumpay ang mga ito sa mga bagay kung saan ay sinugo niya ito. Napaka-definite. Because God is doing that. God is definitely doing that. He's faithful to what He said. Kung sinabi niya ganyan, yung word niya hindi ipapangaral ng hindi babalik sa Kanya na walang benefit o bunga, sigurado babalik na may benefit o bunga. May mga maliligtas at mga Christian mag-grow sa kanilang pananampalataya. Pag nag-grow yung mga Christian, yung buong church mag-grow din. Kasi yung mga Christians na yun ang bumubuo sa church. Again, church growth doesn't pertain to the number of people attending, but to the quality of their Christian lives, ang kanilang relationship sa Panginoon, at relationship sa isa't isa. Conclusion. Pagkat ang salita ng Diyos ay mabisa, kaya dapat itong ipangaral sa paraang malinaw at may pakinabang sa mga nakikinig, at expository preaching lamang ang mainam na paraan.
Nung ako pinagsimula sa pagpapastor, hindi ako expository preacher. Topical. No? Yun kasi ang pinakamadaling style. No, mayroon ka ng points, tapos hanapan mo na lang ng verse. Pero nung nagbabasa na ako, naiintindihan ko na ang kahalagahan ng preaching sa buhay ng church. Dinirect ako nitong mga pag-aaral ko na ito sa expository preaching. At ang isa sa mga talagang matinding ginamit na ito ay si Dr. Martin Lloyd-Jones. Hindi ko alam kung kilala niya yun. Siya yung tagal din naging pastor sa Westminster Chapel sa UK. Dati siyang doktor na naging pastor. Pero kanyang preaching expository. Talagang pinapaliwanag niya yung mga talata. Doon ko na-realize, ganito yung preaching. Ganito dapat ang preaching. Dahil ito lang yung paraan para yung salita ng Diyos maging mabisa at malinaw na maintindihan ng mga tao para maging pakinabang sa kanila. So don't expect any other type of preaching from this pulpit other than expository or expositional preaching. May tanong po kayo? Wala? Patuloy niyo ang pag-pray kasi as I was speaking, talagang kumikirot itong namamaga akong mukha. So, pakipag-pray niyo po kasi mamaya magpipreach pa rin ako. Magpahinga na po tayo, so wala pa naman 3, so okay lang yan. Mas mahaba yung oras natin ng pagpapahinga. Mag-start tayo ng 3:30. Maraming salamat po sa iyong pakikinig.